Sinong susunod? Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Sa mga gusto pong magpadala ng kanilang sariling kwento patungkol sa mga kababalaghan base sa tunay na pangyayari, huwag po kayong mayang mag-message sa aming Facebook page para maitampok natin sa susunod na kwento. And also, mapakikinggan na rin po ang ating Siso Story sa aming YouTube channel, Instagram, and TikTok. And bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, pwede ka bang mag-react or mag-like sa ating video? Dahil malaking tulong po sa aming maliliit na content creator ang pag-react mo sa aming mga videos kagaya nito. Muli, maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Sa bayan ng San Mateo, sa isang liblib na parte ng probinsya, may isang kilalang pampublikong eskwelahan ng high school. Maganda ito sa paningin, malinis, kompleto sa pasilidad, moderno ang mga classroom, may malaking covered court at masaya ang mga estudyante. Ngunit, lingid sa kaalaman ng karamihan, ang lupang kinatitirikan ng paaralan ay dating Talahiban. Isang lugar na nilalayuan noon dahil kilala itong tapunan ng bangkay noong panahon ng karahasan at pagkaalsa. Wala nang nakakaalala noon dahil pinatungan ito ng kasalukuyang gusali. Halos 4 na dekada na ang lumipas. Ipinakilala si Miss Andrea Villanueva, isang bagong guro sa Filipino. Galing siya sa Maynila at ito ang una niyang pagtuturo sa probinsya. Masaya siya sa bago niyang trabaho. Ngunit mula pa lang sa unang araw, may kakaiba na siyang nararamdaman sa silid-aralan na na-assign sa kanya. Malamig ang hangin kahit katanghali ang tapat. At sa tuwing papasok siya, parang may mga matang nakamasin. Sa pisara, laging may nakasulat na tila galing sa estudyanteng nagkakalkal ng lumang trauma. Sa isip ni Miss Andrea, baka niloloko lang siya ng mga estudyante. Kaya't pinunasan niya na lamang ito. Pero kinabukasan ay nandun ulit. Mas malinaw at mas matindi ang sulat. Sa loob ng unang linggo ng klase, sunod-sunod ang insidenteng hindi maipaliwanag. Isang estudyante na si Kenneth, biglang nawalan ng malay habang nagche-check ng CR sa likod ng paaralan. Nang may masmasan, umiiyak siya at sinasabing, "May nakita akong mga kamay. Umaahon sa lupa." Sa gabi, naririnig ng mga gwardiya na may mga batang tumatakbo sa hallway kahit wala namang estudyanteng naiwan. Isang gabi, nakita nila sa CCTV ang isang batang babae na duguan ng uniforme. Pero bigla na lamang itong nawawala sa frame. Si Principal Rogelio, isang matandang lalaki na matagal ng principal doon, ay tila takot na takot pag napag-uusapan ng kasaysayan ng lupa. Lagi niyang sinasabi, "Huwag niyo nang halukayin ang hindi dapat." Nag-umpisang managinip si Miss Andrea ng paulit-ulit. Nasa gitna siya ng Talahiban. Gabi.
Umiiyak ang maraming bata at may mga bangkay sa paligid. Lahat ay duguan, tadtad ng saksak. Nakapiring ang mga mata. Sa bawat panaginip, mas lalong lumalalim ang kanyang takot. At doon, nagdesisyon si Miss Andrea na magsaliksik. Pumunta siya sa municipal records at nakausap niya ang isang retiradong sundalo na si Mang Iking. Doon niya nalaman ang nakakakilabot na katotohanan. Dati ang Talahiban niya noong 1970s. Doon itinatapon ang mga katawan ng mga aktivistang pinatay ng palihim. Inililibing na lang sila na parang hayop, pati ang mga inosenteng bata at matatanda na tamay. Kaya kahit anong itayo riyan, hindi sila matahimik. Sa ikalawang linggo ng pasukan, may mga estudyanteng hindi na pumapasok, nagkakasakit, binabangungot at sinusumpong ng matinding takot. Isang gabi, habang sinusubukan mag-overtime ni Miss Andrea para mag-check ng papel, napansin niyang isa-isang nagsasara ang mga pinto ng silid-aralan. Kahit walang hangin, tumakbo siya palabas. Pero sa hallway, nakita niya ang mga anino ng mga bata. Duguan. Punit-punit ang uniforme at walang mukha. Sa kalagitnaan ng gabi, tinangkang umuwi ni Miss Andrea, pero hinarang siya ng mga espiritu sa gate mismo ng paaralan. Doon na siya nawalan ng malay. Nang magising si Miss Andrea, nasa bahay na siya ng isang matandang albularyo na si Lolo Elias. Dating pari na nagbitiw dahil sa takot sa mga nilalang na nilalabanan niya. Siya raw ay pinatawag na isang batang espiritu na nananahan sa panaginip ni Miss Andrea. Sabi ni Lolo Elias, "Ikaw ang napili nila. Malinis ang puso mo. Kailangan mong ihayag ang katotohanan dahil habang nililimot ang kasaysayan, sila ay mananatiling multo sa gabi." Nagdesisyon si Miss Andrea kasama si Lolo Elias na magdaos ng isang ritual sa gitna ng bakanting lote sa likod ng paaralan. Sa lugar kung saan pinaniniwala ang pinakamaraming bangkay ang ipinaon. Gabi ng Biyernes, nang wala ng tao sa paaralan, nagsimula ang seremonya. Sinindihan nila ang kandila, nagdasal, at inalay ang bulaklak sa mga lugar na pinaghihinala ang mass grave. Habang ginagawa ito, nagsimula ng manginig ang lupa, lumamig ang hangin, at nagliwanag ang mga kaluluwa, lalaki, babae, at bata. Lahat ay nakatingin kay Andrea, tila humihingi ng tulong. Pagkatapos ng ritual, biglang naging maliwanag ang buwan. Huminto ang pag-iyak ng mga espiritu at isa-isang nawala sa hangin. Ang paligid ay parang nabawasan ng bigat. Parang huminga ang buong lupain. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, may narinig ang buong paaralan. Tahimik na awitin ng mga bata sa silid-aralan, parang nagpapasalamat. Nagdesisyon ng administrasyon ng eskwelahan sa tulong ni Miss Andrea na itatag ang isang memory garden sa likod ng paaralan
Doon nila inilagay ang mga pangalan ng mga hindi nakilalang biktima bilang alaala. Pagkalipas ng ilang taon, naging maayos na ang daloy ng paaralan. Si Miss Andrea ay naging head teacher at patuloy na ginagabayan ng mga estudyante. Hindi lang sa aralin, kundi sa pag-alala ng kasaysayan. Ngunit, sa tuwing tatahak siya sa memory garden, ramdam niya pa rin ang mga matang nakatingin. Hindi na masama, kundi puno ng pasasalamat. At sa dulong bahagi ng garden, may nakasulat sa bato. Sa mga inilibing na walang pangalan, ngayon ay hindi nalimot at di na nag-iisa.